Good morning mga ka-Rockhouse, good morning. Welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng Huwebes. Kamusta po tayong lahat? Another day and another house improvement po. Ngayong umaga papunta po tayo dito sa tile center. Kasi pagbili po natin ng mga tiles na gagamitin po natin sa step and risers, bali hindi na po kasi ito i-check doon sa, sa bilihan. Total naman po, babalik tayo. Kaya magbibigay ako ng update ngayong umaga dito sa Riego de Dios project. Isasabay na rin po natin yung ibang mga basag na tiles. Ilan lang naman po ito, mga 4 na piraso lang. Kaya project update tayo dito sa ongoing project natin dito sa phase 3. Tapos itutuloy nila Master Jojo rito yung finishing carpentry dito sa Riego de Dios project. Yan, bali papaayos na rin po natin yung repair and maintenance dito sa bubong sa project natin sa phase 6. Mga karo, samahan niyo pumili kami ngayong araw po ng Huwebes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Nandito na po tayo sa Riego de Dios subdivision. Simula nung nag-finishing kami rito, finishing stage na, bihira na ako makapunta ng umaga. Ang sarap-sarap pumunta rito kapag umaga. Sariwang hangin, malamig. Sarap-sarap dito pag umaga. Parang healthy. Napaka-healthy niya. Good morning kila client owner dito. Good morning po. Happy. Ayan, good morning uli mga ka-Rockhouse. Good morning. Bali, na nag-umpisa kami dito noon, tuwan-tuwa ako kasi alam niyo naman sa mga vlog ko, natutuwa ako pag nakakita ako ng ganyan. Diba yung mga ganyan, yung mga puno, yan, diba? Kaso nga lang, dun sa mga dinadaanan ko papunta sa pabalik ng Tansa, unti-unti na nagiging subdivision eh. Yung mga palaya nagiging subdivision na. So dito sa Riego de Dios, nakakatuwa. Nakakita tayo ng ganyan. Kaya ang swerte ng mga tumira rito. Kaya kung may magpapagawa pa rito, swerte kami kasi syempre mararanasan uli namin at saka may experience namin yung ganyang klaseng lugar. Diba? Yung ganyang klaseng tanawin. Although yung mga naman bahay dito, magiging na yan, magiging bakod yan kapag katagalan. Syempre papagawa yan na may-ari. Pero iba pa rin yung may mga nakikita kang ganyan. Diba? May nagtatanim nga dyan, tapos meron silang inaani kapag magluluto sila. Noong nakaraan, diba? Dati sa video ko, matagal na yata yun, 2 months ago na. Yan, may mga pang dyan, may pang ricado, may pansahog na gulay. Diba? Okay, bati tayo. Good morning po Kuya Philip, good morning. Good morning. Ayan na, si Kuya Philip dito. Yan, meron pang mga ilan pa po kung pina-aasikaso. Nandiyan naman po yung mason natin. So may mga kulang pa sa mga palitada rito. Yan, na-inspect agad natin. Pero iniwasan naman po yan ng pintor. Hindi naman yan shortcutin ng pintor natin. Tsaka importante po dapat malinis dito. Tsaka walang alikabok bago magpahid po ng, ng primer. Para yung primer natin, yung Acrytex primer, solid, pulido po siya. So walang halong alikabok. Sa likod siya, naka-primer na po lang. Sa likod? Okay na, sige. Tapos itong nakikita natin kalat na to, ayan, maganda na siya kasi nakasegregate na yung basura. Ayan, basura po to. Tapos isasako po nila itong mga palambak. Ayan, nakasegregate din po yung mga kahoy. Ayan, mga basura po yan. Hahakutin naman po yung basura. Wala pa natin black bag, sir. Black bag? Kasi mga black bag kinukuha nila eh. Pagka ganyan ang hindi. Sige, sige. Magdadala ako rito. Yan, marami naman ako doon sa bahay. Ang ginagamit ni Kuya Philip dyan, walang iba kung anong ginamit niya doon. So, wall putty and patching compound. Lagi namin sinasabi kasi sa mga bagong nanonood dito, yan, syempre pag outside wall or exterior wall, minsan kadalasan kasi minsan kasi makakaraw sa mga nagpapagawa, puro cladding na. Para wala nang maintenance, wala nang pintura, punas-punas na lang. Pero kung gusto nyo naman na matibay, ganito gawin nyo. Wall putty, patching compound. Yan ang hinalo na pangmasilya. Tapos ang pinaka liquid mixture niya para lumambot siya is yung latex paint, flat latex. Yan. Tapos ang ipang pa-primer is epoxy primer. Okay. Yan, may nagtatrabaho po sa segregation at saka sa helper. Dito siya, Epoy, good morning. Good morning. Ayan, ang mga ilang araw lilipas, lulog at lilinis yan.
Tapos sa finishing carpentry kay Master Jojo. Good morning, Master Jojo. Good morning. Yan na. Tutuloy yung mga finishing carpentry rito. Balik kahapon, nasa ano po sila? Nasa Anyana. Tapos binilhan na rin po natin pala ng bisagra yung mga pinto. Para kung sakali, maisasara po yan. Diba? Sa tiles, ito na po yung sakop nitong harapan. Pagdating po dito, nakadrop yan. 10 cm po. Yung nakadrop siya ng 10 cm. Tapos may cleave ito papunta rito sa service entrance at saka dito sa may corner area kasi may service faucet tayo rito at may floor drain. Bilog, good morning, Bilog. Good morning. Yan. Tapos dito, nilagpas na po natin to ng mga nasa 20 cm gawa ng may setback naman po kasi na 20 cm to. Kumbaga dapat buo 3 meters pero 280 lang ang sinabi sa atin ni client. So hagdanan lang naman po yun para buo. Buo na siya na 40 by 40. So hindi na to issue sa developer kasi malaki pa rin po yung pinaka niya, yung pinaka sidewalk at saka may setback pa na konti. Siya nga pala, nagdagdag pa ako dyan ng 15 peraso kahapon. Para ma-install na ni Bilog yung pati sa steps papunta ron sa may dining area. Tapos sa last part ng video ko kahapon, ito, ina-waterproofing muna natin. Yan sa nakikita ko, yung kalahating galon to, no, Kuya Philip, no? Ay, kalahating balde na. Wala pa sa kalahati yung boss. Wala pa sa kalahating balde. Pero naubos na. Ubus na po. Isang balde na kaya bilhin natin. Dito. Oo, isang balde. Patay sa likod eh. Oo nga eh. So ito, isang ano pa to, isang pahid pa. Kasi kailangan medyo puro to dahil walang palitada yung dulo. Tapos itong dito banda yung pader na yan, pababa. Kailangan pala namin lagyan ng waterproof yan. Gawa ng kita nyo nung pag umanggi yung ulan. Panigurado, babad din po sa ulan yan. Mga 1 linggong bagyo, kagaya na nakaraan. Diba? Tapos yan dyan sa dulo, ito yan, yung pader na yan. Kaya pala nung nakaraan tinatanong ako ni client. Ang akala ko lang kasi yun doon sa likod lang. So yung likod kasi tapos na yun. So ito wala pa. Yan. So pahiran din po yan ng waterproofing. Okay, ito yung update natin sa Riego de Dios project. Nung nakaraan nga po pala, nung bumili ako ng tiles, yan, sinabihan ako ng mga tile setter kapag daw bibili ako at bibili ako e-bike gamit ko kaya yung sasakyan dapat ganito daw nakatayo yung tiles kasi may tendency daw na mabasagan. So medyo tama naman po sila rin. So syempre maniniwala tayo sa kanila kasi ilang taon na sila nagde-deliver ng tiles. Pagka nakapahiga po kasi sa sasakyan, dapat daw wala daw pong kapatong. So isang box lang daw. So conforme naman yan kung halimbawa gusto nyo talagang dalhin lahat at kailangan nyo pagkasyahin, malamang nakapaganito. Tapos kailangan daw flat at wala daw nakasiwang. Flat daw dapat. Tsaka balanse. Kaya pagdating dun sa site, basag. Dapat daw nakatayo, ganyan. Kahit daw dito sa site, wag daw pagpatong-patongin, dapat daw ganito nakasandal daw sa dingding. Ayan, yan ang ano sa atin. Ang turo dun sa tile center. Okay kuya, magdadala ako ha, Flexiban. Parang kulang pa nga isang balde. Oo nga eh. Sobra na yung 2 balde. Hindi, isang balde muna. Di bale. Basta ito, mapuruhan lang to. Ito ang importante. Tsaka yung likod dun. Sige, magdadala ako. Ito yung tiles. Kaya may basag po to. Yeah, may mga basag. So pagka binibili ko kasi siya nakaganito pero dapat pala nakasandal. Yan, lalo na kapag may humps tapos biglang may lubak. Yan, mababasagan ka talaga. Okay. Good morning pare. Good morning. Basag. May basag din sa mga gilid. Mukhang kaya pa naman. Bibili ako ng isang balde ng Flexiban para makabalik agad ako sa Riego de Dios. Sige, maghihintay ako. E-bike.
Malaki kasi ang natitipid ko pagka ito. Pero hindi ko naman na siya pinipersa. Pero laking katipiran. Kasi pagka gagamit tayo ng sasakyan, tapos yan lang naman yung papalit natin, sayang din. Kaya kailangan na ma-manage din natin ng maayos yung paggamit ng mga sasakyan natin. Para kahit papano, hindi tayo lumalagpas or nag-over budget tayo sa mga gas. Diyan kasi natin kinukuha yung mga miscellaneous natin sa mga project. Okay na, bali nakapagpapalit na tayo ng tiles. Pagka bibit-bitin daw natin, dapat nakaganito. Yan. So, para naman kasi sa akin pwedeng nakaganito. Mag-iingat na nga lang, di ba? Doble ingat para hindi na tayo mabasagan. Sa hardware tayo. Yan yung Flexivan. Kaya-kaya naman ng e-bike yan. Tara. Dadagdagan na lang natin kuya pag magkulang ha. Sige. Isang balde muna. Kasi ano na po tayo, pangsaktuhan na po. Yan. Tinutulungan natin si client dito na hindi ho tayo bumili ng sobra-sobra. Yan po siya, 3,000 yung Flexivan. Di muna tayo umalis. Ayan na, merienda na, break time. Morning Carol. Siya nga pala, magkukulang pa pala ng tiles. Ba't magkukulang to? Ano nangyari? Yung design. Ay, okay. Kasi masyadong kita to, di ba? Pangit naman kung hindi natin ipapattern. So nasa 8 peraso. Kasi yung mga pinagputulan hindi aabot. Ito sakto. Para dinalas yan. Doon sa kabila. Ito. Yung mga naputol. Yeah, ayan yung magiging siding na doon. Okay, sige. Tapos yun dyan. 4 yun dito eh. Kulang ng isa to eh. Sige, basta tapusin mo na muna yung mga tira. Saka tayo bibili. Ito yung epoxy NB natin. Matagal na natin itong binili rito. Yan, ngayon pa lang po siya magagamit. Pero nakakuha na tayo ng konti dyan. Yan, pinagagamit na po natin siya rito. Yan, mamasilyahan na po natin to. So, ang unang ginawa dito yung yung primer, epoxy primer. Napapamasilyahan na po natin. Yan, medyo mahaba yan, di ba? Para dire-diretso. Dito tayo sa Phase 6. Yan, good morning sa mga client owner namin. Kuya Rigor, good morning po, Kuya Rigor. Yan na. Okay, ang ganda ng weather. So, kung magiging maulap, baka ma-priority kahit yung sealant at saka yung pagpa-primer nitong bubong sa taas. Yan, kasama yan sa mga overall full renovation namin. Ino-offer namin yan. Pero kung ang condition ng bubong ay malala na talaga, sinasuggest namin kay client na renovation. Yan na. Yan na yung taas. Bumukhang bago na. Parang ganito. Mukhang bago na siya. Spandrel nga pala yung ibs niyan. Pinipinturahan din po namin yan ng aqua gloss at white. Tapos yung pinaka sanepa, yung naging sanepa natin, flashing, pinturahan naman po natin ng color red. Kung ano po yung original na nandyan, yan din po yung ita-turnover natin na color. Master Dindo, good morning! Good morning! Good morning! Louie, good morning Louie! Good morning. Yan, ito na po pala yung tiles na binili natin doon sa tile center kahapon. Tapos yung mga nabasag, yan, dala-dala na po natin. Uy, okay na pala rito, no? Sa ceiling. Linis na. Linis na. Na-applyan na po pala ni, Master Dindo na. Tile grout. Oo. Tapos yung accessories is bibilin ko na mamaya. Kukumpletuhin ko na ito. Kailan din ako pala yung delivery mo saka yung resibo. Andyan na? Ayan. Wala naman yan, sir. Hindi na pala natawag ako. Actually, isa lang. Wala na. Diretso kahit ito, no? Oo. Pinagmamalaki ko nga ito sa mga viewers natin. Ang lang naman. 100 pesos lang. 100 kasi yung Pero okay pala yan, wala na actually. Tsaka to kuya, pag gumamit ka nito, iwasan mo sa mga tiles na parang ganyan. Ang hirap tanggalin. Okay. Napakatigas niya. Okay. Tayo tayo sa bubong. Sa bubong. Yan, matutuwa ka pag pinahin mo yan. Tapos ito yung ginagamit natin, roof guard red. Aha. Karagdagang materialis pala ito.
Tsaka pala, may mga nagko-comment bakit daw hindi light color yung ginamit natin. Binabalik lang po namin sa original na kulay. Kasi upon inspection, tinitingnan din po kasi yan ng mga engineer. Kaya po, binabalik natin siya sa red. Ang kulang ko na lang dito, flexiban. Pero mauhuli na yan. Kasi kapag natapos po yun sa taas, pag tapos na, doon lang po natin na ipapa-waterproof yung ibabaw ng slab para hindi na po siya maaapakan. Ganda na CR ni ma'am. Ang toilet and bathroom. Yamanin, pangmayaman. Pang mayaman. Parang nakakapanghinayang paupahan. Oo nga, sir. Sasayang yun. Sana makahanap ng yung pag-uupa, yung Maayos na. maayos. Yung may concern dun sa may-ari. Accessories na lang. Yung sa taas matatapos na. Tapos lipat na tayo sa phase 5 pag matapos to. Pero syempre makakalat. Hindi naman natin iiwan na makalat yan. Lilinisin natin yan. Tapos may polycarbonate pa installation dito yan sa magkabilang gilid. Mga karaos, nandito tayo sa phase 3. Yan. Kaya bye, good morning po. Good morning, boss. Ayan, bali si client dito, nagpapadagdag siya ng wiring dito para sa lamppost. Yung kapag natapos po natin to, itong mga bahay niya, dito paakyat na stairs dito sa may bandang left side ng pader. Bali, magkakaroon po ng mga lamppost po yan. Ayan. Marvin, good morning. Good morning, boss. Ayan, natanggal natin yung bintana dito para may access tayo. Donis, good morning, Donis. Steel deck. Steel deck na po tayo rito. Tapos maglalatag na po tayo sa mating niya. Bali single mating lang naman. Tapos yung 16mm na bakal. Titingnan natin kung pwede yung hindi putulin. Kasi kung sakali angat ni client to, kailangan niya po yung rebars na yan. Pero kung pagbabawi siya ng construction doon, talagang kailangan puputulin talaga yan. Sarap pala magtrabaho rito eh. Puro puno rin eh. Puro slab. Yan, puro naka-slab dito. Kaso nga lang yung mga ibang tubo nakatagos palabas. Kagaya nyo. Dulo. So tayo, meron tayo sariling floor drainage dito. Ito lang. Ito lang yan. Wala rin isang bilog na yan. Yan, papasinsil na po ni Kuya Boy ito. Yan, papabahay ng bilog. Ilan? Lalagyan ng wire tapos sa 4 na lamppost. Sino ano? Dilim na rito. Extension. Boss, ano nga pala? Alam ko na wala dito. Meron doon sa kabila. Kuha ka na muna doon. Rusty, good morning. Good morning. Ay, Kuya Doming, good morning po. Good morning. Ganda na padala natin dito. Kabila rin. Tapos sa tanggal na to, pinalinis na natin. Bukas mag-switch tayo ng tao na gagawa. Ipapa-tiles na natin yung mga poste rito. Para yung plastering ng poste, maayos na natin. Tapos pinasako natin yung mga rito, panambak. Tubig, meron naman. Ayan, good morning kila Ma'am Myra. Dito tayo sa unit nila. Yun yung buhangin natin, konti na lang. Medyo marami pa yung graba. Yan naman graba na yan, panapat na yan dito hanggang sa matapos. Kung magkulang man, meron pa po tayo dun. Kabila. Hey Sandy, good morning po. Good morning. Yan, di tayo voice over ngayon kasi gawa ng walang nagpapatugtog.
Kuya Richard, good morning po Kuya Richard. Good morning. Yan asintada. Bali, yung asintada hanggang 2, 4, 6, 7 to 8 layer kaya to. Tapos yung kasunod na, poste muna, tapos saka tayo magdadagdag. Ito napaliwanag ko na kahapon kung bakit nakalabas po yung ating mga poste. According po yan sa lot area niya, sa plano. So kasama pa po sa lot area niya to. May mga ganyan pong mga bahay dito. Ngayon ang tanong, paano yan dito? May uusli yan. So kapag nagpagawa tayo ng kusina. Bali ito naman, nakaplano to para sa sliding door. Magkakaroon pa po siya ng CHB dito. Siguro mga 60 cm po yun na CHB. Tapos ito babaklasin. Kaya pag natapos siya, parang wala po tayong nakikita ng ano rito. Nosing. Yan, isang straight po siya. Para minimalist tayo pagdating dito sa loob ng kusina. Hindi ba tayo lumagpas dyan, kuya? Ating kapatid. Ating kapatid na. Total naman, magkapatid sila eh. Yeah. Siya nga pala kuya, switch kayo ni Kuya Doming bukas. Patiles ko yung poste doon sa harapan. Yan doon sa kabila. Para yung mga ano doon, maayos na yung palitada. Dito na tayo naghalo ah. May tubig kaya kuya, may tubig. Nung kami putos, kukuha talaga. Kabila. Lahat to, ubos na. Yung bus, yung ginagalaw eh. Tubig ba? Pwede yan oh, tubig din yan dito. Hindi ba? Ang Sprite eh. Sprite. Ay, wag. CO2 yata to eh. Namin eh. Bumubula. Hindi. Wag yan. Parang Sprite. Ito lang pala. Tinignan namin kahapon. Oo. Ito. Sige. Muna tayo rito sa bahay. Yan, kunin natin tong kolong-kolong. Gawa ng may problema nga tayo rito sa project natin sa phase 3. Dalawang project. Kailangan natin to gawa ng kailangan natin to dahil ito ang magiging paraan para magkaroon tayo ng tubig dun sa project natin. Nag-iwan ako ng isang drum dito. Bali ang ginagawa kasi ng tropa, dito na lang sila kumukuha. Ang hina pa naman ng tubig. Pero sakto yan, mamayang alauna magagamit natin tong tubig. Tara, papagasan ko muna to. Tayo sa gasoline station. So papapultang natin. Araw-araw nga po palang ginagamit to para sa pag-iigib lang ng tubig dun sa project natin sa phase 3. So simula nung nag-umpisa tayo dun ginagamit siya. Okay, ito after break time kay Sandy. Mukhang hindi naman natin yata kailangan ng tubig. Tingnan mo, mukhang uulan. Meron pa sana dyan bus eh. Yan na muna, ubusin muna natin. Sige, yan na muna yung kukunin natin. Tara, yung natitirang tubig dito, kukunin muna namin. Tapos sasabayan na namin ng pag-iigib. Dito naman kami sa bahay. Kaya igib tayo.
Basa tayo. Lalo lumakas oh. Bagong ayos yan. Sira yung bearing. Wrong timing yung pag-igib namin oh. Umulan. Nakita na akong malapit na downspout. Ayun oh. Dito oh. Ito oh. Yan oh, makakaipon tayo ng tubig dito. Tututok lang yung ano, yung drum. Yan eh. At least meron tayong ano, stock. Hindi porket na umuulan dito mga karos ay magkakaroon ng laman yung tangke ng ano, subdivision. Diskarte na lang. Ayan o. Yung downspout dito, mapapakinabakan natin to. Mapupuno to. Malaking tulong din. Nakapuno kami ng tubig eh. Ano? May panlaban na para bukas. Puno yan, puno. Oh, puno ito. Eto, umuulan. Hindi naman natin pwedeng ipilit sa mga manggagawa natin na magtrabaho. Siyempre, iiwas yan sila. Papatilain lang natin to. Yung isang drum, tinuto ko doon sa downspout. Meron din dito. Mapupuno na ako. Oh, ayan o. Blessing din talaga ang ulan, no? Alam mo may tubig tayo. Ay. Yan lang, wrong timing. Kaya nga. Ay. Sayang to. Sayang yung tubig. Yan. Bali ito mga karos, nandito na tayo sa bahay. Yan, medyo nagtagal tayo ng ano, ng isang oras sa ano, sa labas habang umuulan. Ginawa ko, nilinisan ko na lang po yung sasakyan, tapos nag-iigib pa po kami ng mga tropa, lahat ng balde na bakante. Yan pinunaw namin. So, eto, hindi naman natin inaasahan na uulan ng ganun. Bali, halos 2 oras po na umuulan. So, nag-umpisa yung ulan kaninang alauna. Saktong alauna kanina. Yung dala-dala ko yung kolong-kolong. Tapos, iayain ko sana yung isa sa mga tropa na magigib dito sa bahay. Yun nga lang, biglang umulan ng malakas. Hindi na tayo nagpa-undertime kasi kawawa din yung tropa. Hindi naman nila inaasahan na ganyan. Okay, bali... Kanina talagang walang tubig talaga, halos wala side. May 2 tayong project dito sa phase 3 na apektado talaga kapag wala pang tubig. Kaya nga po sa mga nagpapa-renovate, mahalaga may tubig. Yun nga lang, yung mismong subdivision ang walang supply ng tubig. Okay, mag-umpisa po tayo sa mga apektado yung project natin dito sa Riego de Dios project. Ayan, bali, asahan na natin na hindi na matutuloy yung waterproofing doon. Tapos yung pasilyan ng pintor natin para sa mga poste, sakla din sa outside wall, ay hindi na rin matutuloy. Yung installation ng tiles, kahit papano, matatapos pa po yun. Pero yung finishing carpentry, yun, kahit umulan o umaraw, magagawa. So may mga oras na dire-diretso po yung gawa. Tapos yung pinamamasilyahan natin sa mga fence grills yun sa gate, malamang hindi na rin po yun matutuloy. So ititigil po yun. Tapos dito naman sa
phase 6 project natin, yung pintor na gumagawa dun sa mga outside wall sa pader at saka yung repair and maintenance sa roofing sa second floor, malamang hindi na po matutuloy. Ang tanging dire-diretso ang gawa dun ay yung trabaho po ni Louie, yung sa footstep and riser installation ng mga tiles. Siyempre, apektado rin talaga rito yung dalawang project natin sa phase 3. So, 5 tao yung gumagawa dun sa isa, pero yung 3 doon baka hindi na po makapagtrabaho hanggang uwian. Tapos yung 2 naman, magpoporma sila, may halo. Siguro kung hihinto yung ulan ng mabilis or hihinto kagad, malamang pagtutulong-tulungan na lang po nila. Huhugot na lang sila ng tao doon. So, ito mga karos, kasama po talaga to sa mga sa mga nangyayari rito sa renovation. Hindi siya mawawala. Kaya nga po talaga, minsan break even lang sa pangungontrata. May project talaga na hindi ka naman talaga malulugi, pero may mga pagkakataon na ganito. So, hindi always panalo. So, mga karos, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Maraming salamat po sa pagsama ngayong araw po ng Huwebes. Yan, naligo po tayo kasi nababad po tayo sa ulan. So, medyo maaga pa naman po mga karos, mag-aalas 4 pa lang. So, baka yung mga nag-i-inquire, sasagutin mo muna natin, then magpe-paperworks na lang muna tayo rito. So, hindi na matatapos yung vlog natin ngayong araw ng Huwebes hanggang alas 5 po ng hapon. So, maaga tayo dahil yun nga, sa nangyari sa ulan. So, paalam po muna. God bless po sa ating lahat. Let's go! Tara!